Ang problema, mukhang naimpluwensyahan at na-brainwash. So ngayon, kawawa naman ng tao. Baka kailangan mo lang ng psychiatric care. Diba? Baka naman medyo tinatamaan ka lang ng saltik o ng sayad at nahawa ka. Baka kailangan mo lang magpagamot. Kailangan mo ng medical attention. Medical care, gawin mo na po at sayang ang iyong pinagririturuan hanggat may panahon at oras. Hello guys, nandito na naman ako at ito pag-usapan natin ang isang Colonel Mongao. Okay, ang sundalong ito ay naka-assign sa training command ng Philippine Army, no? At medyo naging kontrobersya siya at may posisyon ito, siya ay Commander Training Support Group, no? Pero guys, ang nakakalungkot rito, ito ay 3 dekada ng sundalo. Ang problema, mukhang naimpluwensyahan at na-brainwash. So ngayon, kawawa naman ang kahihinatnan nito, nawa maano pa ha, mahimas-himasan pa ito at mahilot-hilot ang pag-iisip. Kasi guys, ito kasi yung post niya, no? At kumalat na ito sa social media. Sabi niya rito, pinapatungkulan niya rito, siyempre ang si PBBM, ano? He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as commander-in-chief and govern the Filipino people as president of the republic. The post quoted Mongao saying, concluding with the phrases, sobra na, tama na, and the Filipino is worth fighting for. Wow. Mabuhay ang Pilipinas, ginaya pa yung panahon ni Aquino talaga. Pero Colonel Mongao, baka may masangka pa ha. Mag-isip-isip ka. Sayang ang yung 30 years. Mukhang ikaw ay lumilihis sa code of conduct ng isang sundalo plus sa ethics, baka nakakalimutan mo na ang katapatan ninyo ay nasa konstitusyon at nasa Commander-in-Chief. Commander-in-Chief na legal na itinalaga ng ating batas at iniluklok ng mamamayan. Ngayon, magsasalita ka sana ng ganyan kung wala ka na sa AFP. Ang problema mo ngayon, malamang-lamang, baka ma-court martial ka dyan, pag minalas-malas ka, ma-dismiss ka, sayang ang iyong pinaghirapan. Kawaawa ka naman, wala kang pagkakatanda, wala kang pagriritiruhan. Nagpatukso ka o baka ikaw ay na-impluwensyahan, sa bagay, taga Mindanao ka, baka na-impluwensyahan ka ng mga may sayad mo dyang mga may sayad dyan na mga taga-suporta nitong mga dutae. Mag-isip-isip ka. Pero sa isang banda, tama rin naman. Dapat nga ang isang katulad mo na mawala na rin. Mawala na rin dyan sa AFP. Yung mga bulok na kamatis na katulad ninyo. Sayang man, nangihinayang man ako sa yung pinagserbisyuan, pero wala Sablay ang utak mo, boy Sablay talaga, as in sablay. So, kung ikaw ay magre-retire, hindi ka na nga makakapag-retire. Kung matutuluyan ka, di, sige na. Pinili mo yan Pero siyempre, bahala pa rin ang AFP. Ito, basahin natin meron ng ipinost, no? May official statement na si General Michael Logico. Siya yung commander ng training command ng Philippine Army. Ang sabi niya rito, Colonel Mongao is presently assigned with Training Command Philippine Army and is currently on New Year's break status. So nakalib pala ito. My command has exerted all efforts to reach out to him but has so far been unsuccessful. Ano ba? Parang alabato lang. Parang bato lang cannot be reached. Effective last night, ayan na ang sinasabi natin. Effective last night, I have relieved him from his post as Commander Training Support Group and is now placed attached unassigned office of the Commander Training Command. Patay ka, na-relieved na siya. So wala na siyang official duty. Floating ang kinalabasan niya ngayon. Floating na siya ngayon. Floating wala siyang assignment. Patay ka. Ang diretsyo nito, pag malis-malasin ka malamang dismissal or court martial ka. Kasi
against sa yung iyong mga statement na yon, Colonel Monggao, alam mo naman yan. Conduct of unbecoming yan. Sablay ka dyan talaga. Ang sabi rito, tuloy natin. Investigation is underway to determine possible administrative and legal charges that may be imposed upon him in relation to his online statement. Nonetheless, we are still reaching out to Colonel Monggao so that we may extend to him emotional support. Okay na mo, bait ni General Mike Logiko ha. Buti si General Mike, at least nagre-reach out pa rin sa iyo, Colonel Monggao. Baka naman kailangan mo lang ng psychiatric care. Diba? Baka naman medyo tinatamaan ka lang ng saltik o ng sayad at nahawa ka. Baka kailangan mo lang magpagamot. Kailangan mo ng medical attention, medical care, gawin mo na po at sayang ang iyong pinagririturuan hanggat may panahon at oras ka pa. Pero sa galang akin, kung talagang yan ang paninindigan mo, tama lang. Nawa, matanggal ka ng tuluyan. The Philippine Army remains professional and steadfast behind our mandate, loyal to the Constitution and the chain of command. Yan ang sinasabi natin, di ba? So kailangan, ang katapatan mo ay sa konstitusyon. Kung nandyan ka pa sa loob, sa mga lahat ng mga Philippine Army dyan, sa lahat ng mga nagseserbisyo, nasa serbisyo pa, sa mga tropa. Pag kayo'y nasa loob pa, at kung ano man ang inyong opinion na pampolitika, manahimik kayo. Sapagkat part ng inyong duty ay ang pagiging neutral at hindi pumapanig sa anumang panig pagdating sa politika. Kailangan kayo, non-partisan. So, hindi ka maki Duterte, hindi ka maki Marcos, hindi ka maki Aquino, o hindi ka maki kung sino ka man. Ang kinakailangan, ikaw ay saligang batas, konstitusyon, at sa chain of command. Yan ang nandyan dapat ang iyong loyalty sa taong bayan. Kaya di ba, yun na nga yun, sa konstitusyon at saligang batas, sinuutos naman na protektahan mo ang taong bayan Protektahan mo ang taong bayan, ang ating soberenya, ang ating bansa. Nandyan ang iyong katapatan at pagsunod, loyalty sa chain of command. So ngayon, sablay dito itong si Colonel Monggao. Sablay na sablay ka. So, patayang yung malapit ka rin. Sipin mo, 3 dekada ka na. Ilang panahon na lang, retirado ka na. Wala na, siguro baka mga 5 taon lang, retire ka na. O less than pa. What the heck? Tapos nagpadala ka sa mga buyo-buyo sa'yo ng mga ibang mga retired na, for sure ako, mga retiradong sundalo na o mga mga senior dito ang ang nagsulsul dito. Diba? Mga sulsul kawawa naman. Tandaan mo, hindi na papasok sa anumang kudita o anumang pag-aaklas o anumang revolutionary government ang military natin ngayon. Nadala na ang mga yan. Ayaw na nilang mangyari ang nangyari noong 1987 o 86 na kudita. Na maraming mga namatay sa sundalo sa sundalo, nagbarilan. Dumanak ang dugo, kaya ayaw na nila yon. Ay, nako. Pero kung yan ang gusto mo, Colonel Monggao, yan ang wish mo, di sana matupad. Diba? O, sana matupad. So, yun lang. Isang, naman to, ob na sundalo. Sundalong kanin. Ang tinamaan na naman sayad at saltik sa utak. Ayan, ang napapala ninyo. Dutai pa more. Ay, nako. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad, mga tatay nyo'y karton. Natili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!